good evening, welcome back sa ating channel na It's a Trap. So ngayon, nagdidilig ako ngayon dito sa aking mga halaman. At ewan ko kung ano nangyari ngayon sa panahon natin. Sobrang init at ang bilis matuyo ng ating mga halaman ngayon. Pero ganun pa man, blessings pa rin to kasi yung iba nga walang mga walang access sa direct sunlight. Kaya tayo naman sobra naman nas init. At yun nga, wala na palang tubig tong aking pandilig. So lalagyan ko muna pala ng tubig to ha, sandali lang. Tubig yan natin. Ayan. Minsan maganda rin nililinisan niyo yung mga pandilig mo. So ayan. Si Mrs. kanina nagdidilig pero ngayon binaba niya na kasi yung mga order, kaya ipapak niya na yon dahil pipick upin agad nung flash. Ang bilis ng flash ngayon, tsaka masipag yung rider. Ayun yung ano dun game changer. Yung rider ngayon inuuna tayo, kaya kami required kami na magpack agad ng early morning bago magdilig at kung ano man yung gagawin dito, unahin ang order. Kaya lagi kami may pa-shipping badge sa Shopee dahil dun sa rider. Bibigyan natin ng carnivorous plant dyan, o kaya kahit tip na lang kung hindi siya mahilig sa halaman. So salamat pala dun sa mga umorder sa ating Shopee store. Malaking tulong yan sa amin kasi marami tayong gastusin ngayon sa growing area. Nag-iisip tayo ng maglagay ng reverse osmosis dito sa ating growing area dahil ang ating tubig ngayon ay napakataas na ng mineral. Sukatin natin para malaman nyo. So ayan, nakahuhugas lang ng container na nakita ko pa sa inyo kanina. Ayan po yung mga latak-latak sa ilalim. So titignan natin kung ano na yung TDS reading na itong ating pandilig. Kahit kasi ako hindi ko na alam, pero alam mo. Pero ang pagkakaalala ko niyan, nasa 150 more or less. Sana nga lang nandito yung ating TDS meter, hindi ko pa binaba. At yun nga, parang nasa baba ang TDS meter. Gulo ng tagal kasi wala akong time na maglinis. Lagi akong busy ngayon dahil sa aking mga racket. So wait lang, kukunin yung TDS meter. Abalang muna ako saglit. Saglit lang. Ayan, sukatin natin kung ano yung reading ng ating pandilig ngayon. So hindi ko alam kung accurate pa to kasi 2 taon na yata ito dito or higit pa. So maganda rin. Bibili rin tayo ng battery na bago. Pero ito ay pure tap water na lang na dechlorinated. Yung dumaan sa 4-stage filtration na walang araw. Ayan, 106. Taas na, tap water yan. So pero mababa pa rin yan actually kung para sa ibang sukat natin ng tap water dito. Dati umaabot ng 250 to 500, believe it or not. Na-try na natin yung sukatin dun sa mga video natin about dun sa mga different measurement ng mga water na available dito sa growing area. Mineasure natin dati yung rainwater, tapos mineasure rin natin yung sa mga drinking water dito galing sa water refilling station, tubig sa balon, pati na rin tap water. So himala na to na meron lang tayong 108 ppm sa ating tap water dahil dati naglalaro yan nung una ng 150 pataas, tapos after some time tumaas uli, naging 250. At yung worst nga, mas mataas pa siya sa reading kumpara sa deep well
Ang deep well kasi umaabot lang ng 400, samantalang ang top water namin umabot na ng 500 noon. Kaya nawala na sa isip ko na magagamit pa namin itong top water as pandilig ng carnivorous plant. Pero ngayon himala nga, kahit walang ulan may pandilig pa rin kami sa carnivorous plant kasi nasa 100 to 150 lang yung measurement nito. Depende sa oras eh. Ewan ko kung anong meron sa supply namin ng tubig dito sa GMA. Pero pasalamat pa rin ako dun sa may responsibilidad ng pagbaba ng TDS reading namin kahit na hindi siya ganun ka consistent. Kasi itong tap water namin talagang hindi siya ganun kagandang pandilig or pang inom. Ang tap water dito sa amin talagang panghugas ng pinggan, panglaba lang, panligo. Pero yung pang inom, bibili ka talaga sa mga water refilling station. Ayan. So may mga lugar sa Pilipinas na napakababa ng TDS reading ng kanilang tubig, mapa-tap water man yan or sa mga batis nila or sapa, which is very surprising. No, dito sa Laguna, nung umakit kami sa isang area dyan ng dyan sa may San Antonio, pataas dyan sa Balatkahoy, ang measurement lang ng tubig nila dyan ay umaabot lang ng 12, no? At nung pag-akit ko nga uli ay umabot lang ng 20. Tumaas na kasi tumami na yung medyo kabahayan doon. At ayun, ganda ng tubig nila, parang yung nakukuha sa mga water refilling station o nabibili sa water refilling stations. At isa pang kinahangaan ko na lugar ay yung sa Parañaque, dyan sa Multinational Village ba yun, kasi maganda yung filtration system nila dyan. Kasi umaabot lang ng around 30 to 45, no? Kaya pwede rin na pandilig. Ang gagawin na lang nila doon, iimbak nila sa isang lalagyanan. So pwede ng pandilig yun. Kasi de-chlorinate mo muna. Kasi malamang may chlorine pa yun. Dito sa amin, bumawi ng kaunti. Naging 100 to 150 yung reading ng tubig namin. Hindi siya ganun kaganda, pero sa bumili ako ng ilang container na distilled water just to water my carnivorous plant, talagang magastos. Mapapa-English ka talaga. Totoo. Kasi biruin mo sa laman itong mga to. Ang dinipandilig namin dito dati maabot ng mga 40, hindi lang, mga 50 liters, no, to 100, mga 50 liters to 80 liters siguro. Depende sa init ng panahon at sa dami ng didiligan mo. Pero ayun yung sukat natin ng mga nakaraan. Kasi isang ganito na sa 20 to 25 liters to. Itong binubuhat ko na mabigat. Sprayer na to. Ayan, 20 liters nga. Ayan, 20 liters. So nakakalima pataas ako niyan na refill. So isang, kung lima, ilan nga yun? So ilan yon? Nakaka 100 liters wala ako daily. Ayan, dito hindi lang 50 siguro, paanggi-anggi lang sa ibabaw. So grabe, diba? Kung bibili ako ng ganyan, 5 ganyan, magkano yun? Yung isang ganyan 25, 5. Oh, diba? Nasa magkano na 100 25 kung 25 pesos ay kung 30 pa. So kaya tinatsaga ko na lang tong tap water dechlorinated, meaning ang gagawin nyo, lagyan nyo ng tap water yung inyong mga drum, palipasin nyo ng 1, 2, 3. Ako isang araw lang kasi no choice, araw-araw ako nagdidilig. Isang gabi nga lang sa akin, overnight. So pero ang in-advise ko 3 days para walang sisihan. Itong mga carnivorous plant kasi natin dito medyo tulad natin, medyo matitibay na to sa arawan at sa mga hirap. Kaya kahit na medyo harsh yung growing condition nila sa amin, na bubuhay sila. Kaya mapapansin nyo yan, yung mga nakakabili sa amin, no, pagka napunta sa inyo, tama naman yung pag-aalaga, biglang laki, biglang dami. Parang yung bumili sa akin nung nakaraan. Sarap na daw i-propagate eh. Kasi nga ayun, naglabasan na yung mga anak
lumaki na yung mga traps. O, diba? Sana all na lang talaga. Punta lang dito sa amin, hirap ako magpalaki. Alam nyo, isa sa mga dahilan kung bakit hirap ako magpalaki dito, yung lack of humidity dito. Kasi puro open area to eh. Dati-rate okay siya kasi yung surrounding namin talagang medyo mataas yung humidity, pero ngayon dry talaga. Ramdam ko hindi lang halaman na nakaramdam, pati mga tagapag-alaga ng halaman, dahil ako mismo hindi na ako nakakatagal sa labas. Kung wala lang order ngayon, hindi ako akit dito kasi napakainit. Ewan ko ba, buti nga itong mga carnivores plant natin buhay pa, nadadaan sa ayun nga, regular na maintenance, at lalong lalo na pagpipray nyo talaga, kasi mahalaga yan sa lahat ng bagay pinagpipray natin. So ayun, dami ko nang ireripat mamaya, at pinagpaplanuhan kong iripat itong mga Helianthera ko. Tingnan natin kung sana walang disgrasyang mangyari, kasi pag Helianthera ang hinahandle natin, medyo para akong mahawak ng babasaging mga glassware na napaka-delicate. Delicate pa sa glassware kasi glassware matigas-tigas pa yan. Itong Helianthera parang manipis na piatos na pag hinawakan mo nababali agad yung ugat, yung feature niya. So ayan, titingnan natin. Tapos marami rin akong gustong iripat talaga. Dadagdagan ko ng medium yung mga trays. Tapos iriripat ko ng buo itong mga plants. Alam nyo, kung wala lang mga pasaway talaga na ibon dito na nananagit ng halaman, gusto kong i-open ulit itong growing area ko. Kasi nga may mga alaga na tayo, yung mga bees dito. At gusto ko naman na maka-access sila dito, na nakakabalik sila ng nakakapunta at nakakabalik sila ng walang hirap. Kasi sa ngayon mayroon tayong net sa paligid, so hirap silang bumalik dahil yun nga, may net. Iniisip ko nga, lalagyan ko na lang ng butas. Meron pa naman akong mga green net doon sa taas. Mamaya siguro gawin ko rin yan. Hina na ito, kailangan may charge na tong sprayer ko. Doon pala sa nagbabalak bumili ng sprayer, ang gawin nyo pag halimbawa tulad ngayon itong sprayer namin yung madaling malobat na ba, huwag kayong bibili ng mga battery na mumurahin. Ang bili nyo yung dating tatak ng sprayer nyo, kasi di ba yung mga sprayer naman, yung battery yan tumatagal ng ilang taon. Kasi pag binili nyo ng murang battery yan, hindi aabot ng tulad ng original na battery nya. So madaling malolobat, hassle din sa inyo, maliban na lang kung mahilig kayo mag-charge. Ito kasi sina-charge namin every week or every halimbawa 3 to 4 days. Maganda magdilig ng tap watering kumpara sa water tray. Maraming dahilan, at isa na doon yung pagka nagdilig kayo sa ibabaw, nawawash nyo rin yung halaman, nawawash nyo rin yung medium. So hindi tulad ng water tray, laging ilalim lang yung daan ng tubig, hindi nyo nalilinisan yung plants ninyo, diba? So hindi nyo rin nalilinisan yung medium. Kasi pag tap watering, dumadaan sa taas yung tubig, nagsisip or dumadali pababa. So lahat ng dadaanan ng tubig na yun, nawawash. Hindi tulad ng water tray, galing yan talaga sa ilalim. Tapos prone ka pa sa fungus.
Ngayon medyo ano ngayon, medyo yung mga ibang lugar tulad dito, hirap talaga sa tubig. Yung mga post nga yung mga ibang kaibigan ko talagang grabe. Yung dry dito mas dry sa kanila. Tapos isipin mo, taniman pa yan ng mga crops nila. Dapat mas malamig-lamig nga doon kasi mapuno eh, pero hindi eh. Yung lupa nila doon malapulbos na yung itsura. Kawawa naman yung lugar. Irrigation baka bumigay na rin kasi ba't nila hinayaang tumatuyo ng gano'n? Walang proper irrigation, parang imposible naman yan. Natuyo na yung tubig para sa irrigation o hindi na sapat dun sa area nila. Dito sa amin, ramdam mo rin ang init. Pagkakaiba lang, dinidiligan kasi natin to ng galing sa tap water. Kahit pa paano nakakasurvive eh. Yung iba, nakakilala ko, talagang bumibili sila ng tubig sa water refilling. Kaya ako, hanggat maaari tinitipid ko. Hindi ko sinasabing gayahin nyo ako ha. Parang palpak na itong diskarte ko eh. Kasi, bakit ka mo nasabi kong palpak? Eh, ang mahal ng mga halaman natin. Tapos titipirin natin sa tubig. Diba? So, kung mamatay yung isa dyan, para ka na rin bumili ng isang water refilling. Parang bumili ka na rin ng isang set ng filtration na mga cartridge, diba? Tapos kung mamatay pa dyan, mga 5. Para ka na bumili ng isang set ng reverse osmosis system na pangbahay. Kasi magkano lang yung reverse osmosis na pambahay? Nasa 6K to 6,500 ang pinakamura. Ayun yung mga 50 to 75 gallon per day yung niya, nabibigay niya. Yung iba naman umaabot ng 100 gallon per day. So medyo nasa na yon, 8 to 15,000. Kaya ako mamaya babike ako, puntahan ko isang kaibigan ko na merong RO system na luma, tatry kong bilhin kung magkakasundo kami, kasi nga kulang-kulang na yung parte nun kasi sa kanan na wala nang pressure yung tawag doon, yung pinaka imbakan niya para hindi tumaas yata pressure. Hindi ko rin kasi kabisado itong RO kaya yung kaibigan ko yung kinonta ko kasi may alam yan sa mga plumbing tsaka paglalagay ng mga fountain tsaka lang sa swimming pool, ganyan. Kaya siya kahit pa paano may idea siya sa mga filtration. Kaya ako wala naman akong idea dyan. Kaya kahit nagre-research ako, hindi ko pa rin talaga ma-picture out kung paano ko magsiset up yung reverse osmosis, kung paano ko kakabit doon sa aking pump. Kaya yan, matawag na lang ako ng mga kaibigan na makatulong sa akin. Pero syempre hindi free yung service na yan. Kaya sa ibayad natin sa iba, doon na lang sa tropa, di ba? Kaya nga lang, tinitimbang ko rin kung bibili ako ng bago o bibiling ko yung sa kanya. So kayo, paano ba yung diskarte nyo ngayon sa tubig? O eto, tiyaga ako sa tap water. Buhay naman kahit si Asura. O tingnan nyo ngayon si Asura. Hindi man ganun kaganda pero surviving. Newly repotted rin yan at ngayon ko lang ulit sila nilabas. So mapapansin nyo pagka bagong tabas yung rhizome, lumiliit yung new growth. Tulad na itong ating Shenron, binawasan ko yung rhizome niyan. Yung rhizome niya na propagation ay ito, nasa gilid niya. So kita nyo, medyo maliit yung new growth. Maliit, mapayat. So bibilang lang kayo na ilang buwan, gaganda na uli yung mga growth niyan. Grabe, random ko sa bato ko, sa ulo ko yung init. Parang bababa na talaga ako, matapos-tapos lang ako dito. Wait lang, kuha lang ako ng bonnet. Init eh. Sabi init. Ramdam na ramdam ko.
Ngayon lang patong lang itong camera na. Yan, paano may protection tayo sa inyo. Grabe. Nagbabike rin ako sa ngayon tanghali pag uwian. Half day lang ako pero pagod rin ako. Kasi sa ano ako sa Dasmariñas ako ngayon nagtuturo sa jail. So BGMP sa Dasma. Turo ko ng wellness doon, wellness massage. So pag tanghali uwian, napakainit. Pag uwi dito sa bahay, kain, nood konti, pahinga. Hindi rin ako makakit man ako, parang sa baba na lang ako, sa taas dalaw-dalaw lang ako konti. Kaya napapabayaan ko yung iba. Kaya siguro yung iba rin talaga na nag-alaga ng carnivorous plant dati, nakasabayan ko. Pabayaan nila yung mga tanim nila nauubos kahit mga magagaling na sa carnivorous plant, panda ubos yung carnivorous plant nila. Maganda lang nun pag bumalik sila, ang galing nila mag-alaga. Diba? Yan, ang sayang pa rin dahil hindi naman libre itong mga halaman na ito Lalo na isang kakilala ko, may laboratorio, ubos yung halaga niya. Pero pag bumalik, mabilis na nakabalik kasi may skill tsaka yung experience nandun na. Pero sa mga nag-outdoor dyan, alam ko na nung bumalik kayo, nahirapan din kayo. Kasi iba na yung panahon dati. Nung nag-umpisa tayo mag-alaga ng carnivorous plant. Yung tipong ano pa, effective pa yung mga experiment natin na ilagay lang sa bubungan, buhay na. Pero ngayon, pag nilagay mo sa bubungan yan, daing na yung kukunin mo pagbalik. Init Kaya kung wala kayong growing area na maayos-ayos, gawan nyo na lang ng paraan. Yun man kailangan, mahal Ako nung nag-umpisa ako, libre nga lang yung growing area ko. Like for example, paano ko lalabanan ang init ng bubong? Sa bubong ako nag-aalaga, wala kasi akong space, diba? So ang ginawa ko doon, nilagay ko sa styro box. Itong mga to, nakikita niyan sa ilalim, styro. Yung ginagamit sa pagka mag-i-import ng grapes, pongkan at kung ano-ano pang prutas. Ang ginamit ko noon para hindi uminit yung aking medium pagka nakapatong sa bubong. Tapos naging water tray ko na rin siya, nilagyan ko lang ng plastic sa ilalim. Yan, para-paraan lang. Pagdating naman sa sobrang init, gawin nyo, di pagdikit-dikitin nyo, parang walang space na mainit. So dikit-dikit yung styro, ganun. Huwag nyong ipapatong mismo sa bubong yung mga halaman nyo. Ako, sisisi talaga kayo ngayon, napakainit. Hindi nyo kailangan mag-umpisang magastos. Pero ngayon, parang yung mga naka-indoor ngayon, medyo masaya siguro sila ngayon dahil hindi sila naapektuhan ng sobrang init sa outdoor. May mga challenges pa rin. Like for example, yung kaibigan ko isa, naka-indoor siya. Ewan ko sabay-sabay yung naka-indoor ngayon, ang gano'n nangyari. Nagkaroon ng pangingitim lahat ng mga outer traps. Tapos natira yung mga new growth. Samantala naka-indoor sila. Ba't ganun? Hindi lang isa yung nagtanong sa akin nung araw na yun Magkaibang tao pero parehas ng sitwasyon. Hindi ko lang napansin agad nung tinignan ko yung mga nag-message sa akin. Sabi ko magkaiba pala itong nag-message sa akin, pero parehas problema nila. Naging problema nila, halimbawa, kuha tayo ng example dito. Habang sumisilong tayo sa init ng araw. Anong nangyari? Etong mga to nasunog na nag-brown. Tapos yung gitna lang medyo okay, pero nga yung mga hindi pa nga nag-open na traps, nangitim rin.
Oh, hindi yung pangingitim na ano ha, na may virus or nasunog sa araw. Kakaiba yung nangyari. Talagang kahit yung mga healthy plants na malalaking rhizome, nadali yung mga halaman nila. Nakita ko doon, sabi ko baka meron yung peste kasi nga anong pinakita parang may mga spider mites ako napansin. Sabi niya, ayun nga rin yung inisip ko, spider mites. Pero ba't ganun? No, magkaiba sila ng lugar pero halos parehas yung magkasabay pa ha, yung pangyayari. So ang sabi ko sa kanila, Stargell gene na lang yan. So masusolusyonan yan. Tapos huwag nyo na lang masyadong ilapit sa araw, sa araw sa grow light. Kasi nga nagre-recover pa yung plants ninyo. So ngayon talaga may mga challenges talaga sa pag-aalaga ng mga carnivorous plants sa ngayon. Medyo mahirap pero nagagawa naman ng paraan. Lalo na kung marami kang oras. Tulad ko dati. Ngayon hindi eh. Busy talaga. Pero hindi ko naman pinagsisihan itong kabisihan ko kasi may mga katuturan naman yung pinagkakabalahan natin yan. So yun lang muna siguro, tapusin ko na itong dinidilig ko dito. Haba lang masyado yung... Ay! Ako! Akala ko napatay ko na. So didilig muna ako dito. At saan ba tayo kanina? Dito. So tapusin ko na lang itong ginagawa ko. Tapos magre-replant tayo ng isip ko yung pora ay napakainit ngayon. Ano kaya maganda? Replanta lang tayong BFT muna. Gusto ko talaga i-replanta sa Elyam-pora, kaya lang ito napakainit. Mukhang alanganin tayo dito pagka pinilit natin si Elyam-pora. So pwede ko rin palang gawin, mag-pollinate ako ng BFT. Kaya lang kabubukas lang ng BFT flower ngayon. Ang nakikita akong magandang gagawin kinabukasan na mag-pollinate pag BFT kasi hindi pa ganun ka-receptive yung female na part ng flower kapag day 1. Parang sa pink ganun din yung na-experience ko. Kailangan delay ka na, no? Alam mo, nag-open ngayon after a day or 2 mo muna na i-pollinate. Kasi kung day 1, halos wala kang makuha ang pollen. Day 2 yun, napakarami na. Day 3. Pero wag lang late na late kasi baka yung flower mo, kuluntoy na. Siguro day 2, ayun, pwede na yan. Nag-open ngayon, bukas mo na i-pollinate. So, try natin mamaya. Day 1 ngayon, diba? O, sige, try natin mag-pollinate ng isang flower. May typical naman ako doon na pwedeng i-pollinate. Try natin para naman may experiment tayo, diba? So, panoodin nyo yun. So yun lang muna at magdidilig muna ako dito ng halaman. Ay naku, bagal nung sprayer ko ngayon, hindi kasi na-charge. So yun lang muna. Salamat sa panonood nyo at kita-kita tayo sa susunod na vlog. God bless and bye bye.